So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kabamay. So once again, nandito ulit ako upang maghatid, magbigay at magbahagi na naman sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyong kapulutan ng tips at mai-apply nyo sa inyong buhay pag-ibig. Alam ko, napakarami na ng mga girls natin ditong lumuluha at hindi alam kung ano yung mga gagawin nila sa kanilang buhay pag-ibig. Well, chill lang kayo, mag-relax lang kayo at ako nang bahala sa mga bagay na kailangan nyong gawin sa inyong buhay pag-ibig. Alright? So mga kamamay, ang ating magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin para hindi lumayo ang loob ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, napakagandang tips nito para sa ganon. Patuloy pa rin yung nararamdaman mong saya, patuloy pa rin yung nararamdaman mong kilig. So, gawin mo yung mga bagay na sasabihin ko sa video ito. Sana tapusin mo yung video ito. And syempre, kung gusto mo yung ganitong klase ng video, love advice, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin to. Kapag nilike mo yan, marami pa tayong ma-share dito at marami pa tayong matutulungan ng mga subscribers sa kanilang buhay pag-ibig. So, huwag natin masyadong patagalin. Simulan na natin mga kamamay ang topic natin ngayong araw na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi lumayo ang loob sa'yo ng isang lalaki? So, number 1, siguraduhin mo na okay lang sa kanya yung mga ginagawa mo at sinasabi mo. Yes, mga kamamay, mahalaga po na linawin mo sa kanya. Tanungin mo siya. Mahalaga po kasi yung communication Mahalaga po kasi yung pakikipag-usap. Sa tuwing magkasama kayo, sa tuwing nag-uusap kayo, tingnan mo rin yung mood. Pag sinabing mood, yung timpla ng kanyang sarili, yung timpla ng kanyang mukha. Okay, yung kanyang facial expression. Baka kasi mamaya, okay, banat ka ng banat, kwento ka ng kwento, bangka ka ng bangka, pero hindi na po pala maganda pagdating sa kanya yung sinasabi mo. Hindi na po maganda sa kanyang damdamin. Baka kasi mamaya sa pagbibiro mo, na-offend pala siya. Sa pagbibiro mo, nasaktan pala siya. Sa mga sinabi mo, hindi pala okay sa kanya. Sa mga ginawa mo, hindi pala okay sa kanya. So make sure mga kamamay, linawin mo, tanungin mo, yung mga bagay na sinasabi mo kung okay pa ba sa kanya. Alright? Makikita mo naman yan sa itsura niya, sa facial expression niya, sa reaction niya. Kapag hindi na okay, hindi na siya minsan umiimik. Kapag hindi okay yung mga nasabi mo, makikita mo bigla na lang mag-shift yung kanyang facial expression. Kaya mga kamamay, mahalaga po na malaman nyo para maiwasan nyo yung mga bagay na sinasabi nyo at mga ginagawa nyo kung okay pa ba sa kanya o hindi na. Sa paraang yan mga kamamay, hindi sila lalayo sa inyo. Sa paraang ganyan mga kamamay, mahuhuli mo pa rin ang kanyang damdamin kapag ganyan. Kasi, kapag po kasing lalaki, nasaktan sa sinabi mo, yung isang lalaki, hindi niya nagustuhan yung sinabi mo, possible lumayo yan. Or baka mamaya mag-step backward yan sa'yo. Maglaylo, maglagay ng agwat. Kasi, nasasaktan mo siya. Kasi may nasasabi kang hindi maganda. O baka mamaya na pe-personal mo yung mga simpleng biro mo sa kanya. Kaya make sure mga kamamaya, paalala ko lang, wag po masyadong madaldal. Ibig sabihin, wag nyo po masyadong personalin yung mga usap-usapan. Baka kasi mamaya yung mga sinasabi nyo, yung mga ginagawa nyo, hindi na pala okay sa kanya at nakakasakit na. Kaya, yung iba hindi nagpapaalam, hindi nagsasabi, sila ay lumalayo sa inyo. Alright? So, number 2, para hindi lumayo ang loob sa'yo ng isang lalaki, ingatan ang tiwala at pag-ibig niya sa iyo. Yes, mga girls, tandaan nyo to. Kapag inibig kayo ng isang lalaki at talagang halos lahat ng bagay inialay na sa inyo, tapos yung buong tiwala nila sa inyo, binigay sa inyo ng buong buo, ingatan niyo po yan mga kamamay. Kasi once na isa dyan ang nasira, binigo, binasag ninyo, especially yung tiwala. Yung tiwala, pag yan ay nagpatak, para kasi yung basong pag nagpatak, hindi mo na kayang ibalik sa dating itsura, sa dating, okay, sa dating baso yan. Okay, talagang tutulo at tutulo, mababasag at mababasag. Ganon din po ang tiwala. Parang baso na ang hirap ibalik sa dati. Ang hirap buuin sa dati. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo kapag pinagkatiwalaan kayo ng isang lalaki, kapag kayo ay binigyan ng pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki, iwasan nyo at wag nyo pong hahayaang masira at mabasag ito. Kasi the more na ginagawa nyo na hindi kayo nag-iingat, lagi nyo po siyang sinasaktan, yung kanyang tiwala yung sinisira, lalayo po ang loob ng isang lalaki sa inyo. Baka nga malamang sa malamang, hindi na kayo pansinin ng mga yan. Maghanap na sila ng iba kapag kaganyan. Kaya bilang isang babae, mga kamamaya,
Ingatan nyo yung pag-ibig at especially yung tiwala na ibinigay sa inyo ng isang lalaki. Para sa ganon, hindi po nila magawang lumayo sa inyong piling. Hindi lumayo ang loob sa inyo. Alright? So number 3, iwasang ipahiya sa kanyang mga kaibigan. Yes, mga kamamay. Yung iba ditong mga girls natin masyadong madakdak, masyadong maputak, masyadong bungangera. Wala silang pinipili sa inuman, sa tambayan, o kung saan pa man. Sigurado ako marami ditong mga kababaihan na makakarelate. Kung ikaw man dito is matalak, kung ikaw man dito is madaldal, mabunganga, hindi ka nakakapagpigil kahit nasa harap ng maraming tao, ang asawa, ang partner mo, ang jowa mo, binubungangaan mo. Alam nyo mga kamamay, hindi po okay sa aming mga lalaki ang ganyan. Yung tipo bang ipapahiya ka sa harap ng maraming tao. Sino ba namang may gusto ng ganyan? Mga kamamay, ito sasabihin ko sa inyo ang isang lalaki, kung gusto nyo silang magtanda, kung gusto nyo meron kayong ipahayag na damdamin, kausapin nyo siya ng kayo lang. Okay? Kausapin mo siya ng kayo lang. Huwag na huwag mo siyang sisigawan, huwag na huwag mo siyang bubungangaan, especially kung kaharap ng maraming tao, nakakahiya yon. Umaari, kausapin mo siya ng kayo lamang at sabihin mo na kayo lamang para hindi siya napapahiya. Makaliit po kasi ng pagkatao kapag ganun Nagbubunganga ka sa harap ng maraming tao, nakakababa po yun. Baka mamaya hindi ka pansinin ng asawa mo, baka mamaya hindi ka pansinin ng jowa mo kapag ganyan. Okay, masyadong seryoso yung sakit na gagawin mo kapag ganyan. Pero kung gagawin mo nga, kausapin mo siya ng solo, okay yun. Pero siguro advice ko sa iyo, mas maganda kung purihin mo siya sa harap ng maraming tao. Mas maganda yun, mag-grow ang lalaki kapag ganon. Kaysa dun sa bubungangaan mo, pagsasabihan mo, ekes yun mga kamamay. So, yan yung isa kong tip. Kung gusto nyo na hindi lumayo sa inyo ang isang lalaki, wag na wag nyo po silang bubungangaan, wag nyo po silang ipapahiya sa harap ng maraming tao. Alright? So next, wag kang masyadong maarte. Yes, mga kamamay, kung gusto mo na hindi lumayo sa iyo ang loob ng isang lalaki, wag kang masyadong maarte. Karamihan kasi dito ng ating mga subscribers na babae, sobrang arte, especially sa pagkain. Nag-date kayo, lumabas kayo, tapos yung lalaki hindi masyadong karamihan ng pera, hindi masyadong mayaman, pero mahal ka. Tapos, dinala ka niya sa isang restaurant na simple lamang. Okay? Turo-turo or something na karinderya. Tapos, ikaw namang babae, masyado kang maarte. Ang gusto mo sa Jollibee. Ang gusto mo sa mamahaling restaurant. So, mapapahiya isang lalaki kapag ganyan kasi hindi niya afford yung budget Hindi niya afford na ilibre ka sa ganong klaseng mamahaling restaurant. O kung ano pa mga restaurant na gusto mo. Pagka ganyan mga girls, hindi kayo compatible sa isa't isa, lalayuan at lalayuan talaga kayo ng isang lalaki. Kaya make sure mga kamamay, mga girls kung gusto mong magtagal ang inyong relasyon, kung gusto mo na makasama mo palagi at mahabang panahon ng isang lalaki, okay, mag-adapt ka sa kanyang sistema. Huwag yung masyado kang maarte. Kung ano yung nandyan, ayaw mong pahalagahan. Kung ano yung kaya niyang i-provide, binabasura mo. Sino ba namang lalaki ang magtatagal sa isang relasyon na ganyan? Hindi niya kayang ibigay kung ano man yung hilig mo. Hindi niya kayang ibigay kung ano yung gusto mo. Hindi kanya kayang isatisfy sa mga bagay na, okay, hinahangad mo. Well, hindi talaga kayo magtatagal ng ganyan. Hindi ka talaga tsatsagain ng isang lalaki kapag ganyan. Ang isa pa namang lalaking totoong nagmamahal, nakikita ka agad yung mga bagay-bagay na ganyan. Hindi niya kayang pahalagahan yung isang bagay, iiwanan ka talaga niya. Kasi ang isang lalaking totoong nagmamahal, hindi siya magtitiis sa ugaling madumi na ganyan. Kaya bilang isang babae, make sure na huwag kang maarte sa mga bagay-bagay. Kasi siya yung makakasama mo, yung lalaki na yan, yung gusto mo, hindi yung pagkain na hinahangad mo na kung saan pa man. Alright? And last, matutong makinig sa kanila at huwag mapagmataas. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, kailangan pinakikinggan nyo kami. Sa isang relasyon, kami yung alpha. Kami yung dapat pinakikinggan. Kami dapat yung sinusunod. Pero kung ikaw, babae ka, mas mataas ka pa sa iyong asawa, sa iyong jowa na lalaki, hindi mo siya pinapakinggan, ikaw pa yung mas nagiging pangulo sa inyong relasyon, sigurado ako, lalayuan ka ng isang lalaki kapag ganyan. Kasi, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na gawin ng isang lalaki yung kanyang misyon, yung kanyang role sa inyong relasyon. Kasi ikaw lang palagi nasusunod, ikaw palagi nagmamataas, ikaw palagi yung gusto mo lagi ng
sundin ng isang lalaki, which is mali po yun mga kamamaya. Kailangan sa isang relasyon, lalaki po yung dapat sinusunod. Kung mali ang ginagawa ng isang lalaki, saka ka pa magsalita. Pero kung totoo naman yun, tama yung ginagawa ng isang lalaki, sinasabi sa'yo, sundin mo. Ganyan ng isang relasyon. Kaya nga po nung unang panahon, di ba? Si Adan ang dapat sinusunod. Pero anong ginawa ni Eva? Sumuway siya. Kaya anong nangyari? Kinain niya yung prutas. Anong nangyari sa prutas? Naging si Satanas. At nung naging si Satanas yung prutas, ibig sabihin, sumuway si Eva kay Adan. Na huwag niya pipitasin to, kaya kailangan sa panahon ngayon, lalaki ang nasusunod, hindi ang babae. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, para sa ganun, magtagal ang inyong relasyon at hindi lumayo ang loob ng isang lalaki sa inyo. Alright? So yun lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin para hindi po lumayo ang loob ng isang lalaki sa iyo. Kung gusto mo at nagustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin yung video ito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.